salamat sa ito kayo nga mensahe kay dugang ito kahulugan sa akong pagselebrar na sa all wedding anniversary. Ngayong buntag, handang na ba to say I do for the rest of my life sa mala sa yan. Nalagay dugang na verse na wala mapilin niya sa atong pagbasa sa mga kasulatan. Amo lang gihapon diya sa Sinulang San Pablo ngadto sa mga Colosas diya sa Kapitulo 3, versikulo 16. Papuy-a sa inyong kasing-kasing ang kahandianong mensahe ni Kristo. Pagtinudloay o paghimangnoay kamo upalo sa tanang kaalam. Pag-awit kamo mga sango o balaang mga alawiton o awitin ninyo ang Diyos upalo sa pasalamat diya sa inyong mga kasing-kasing. Sa una, kung ngayon galing ko hatag ang sermon ngayon dahil ko makanda, pastor. Pero murag nakabantay din ang pastor Jory kanilon kay this time rin so na yan, ingon ako siya David lang, sige naman yung kung gano'n kong kanta. Pag kung gano'n ko na kung yung muwali, wala akong kasagang. Ulit niya ako sa inyong katubangan. Pero dili ko mo kanta raw na. Although dili ko mo kanta, ang akong hamupong na pagkikaamit doon, ay unang yapoy kalabutan sa musika. Kanina kong music sa pagkatinoon, nakupugin kayo kalabutan sa akong kinabuhi. Ako lang kong kadyo ka sa akong kasinangian. Sa gamay pa ko, nagtupugin ko nga ako ang kinikanan, ako ang exoon. Although hindi sila professionally trained as musicians, hilig yun kayo music. Akong papa, akong mama, member sa choir, mga exoon. Ngani, katong among choir director na si Andy Chapike, Las Piñas, gapuyong ko siya nagdulay-layo sa Bais. At tuto siya di katulugan sa balay, sa Sabado, sa gabi. Kung anong masabado sa gabi, maghimo ko siya mag-produce di o kami sa kanta. And when I say mag-reproduce, hindi pa rin ang atong himo ron. Kamaato na dito sa one magpa-photocopy. Kabalo ba mo ang bagong sa una? Mag-linya mo. Una, nakatili lyrics sa among biyahon. Hasta notes. Linya yun na, lirik. Hasta notes na, patungurang mga lusa. Urang mga tunga na, lihat ko lang tubo. Kunya kay, tinanggal yung daganon. Among butang at carbon paper. Kaya nang doon na yun. Hindi nga, kaya wala may kurinti sa una. Ang among suga ng panigyara. Effort kayo, no? Kita ka nun, sa'yo na kahit ang photocopy, lyrics, pag-ira, pag-ira, sa choir. So, napahirapan nito. Ikan sa pag-himon sa wala, sa pag-kanta. No? Then eventually, nahimo ko kung choir member. Then ako nilikanan, may suot by members. O sa diha, ang ako ko na forever, choir member ko di ay, dito ko din nakita. So, my forever is choir. Kaya tenor ka ba? Tenor, yeah. Atong paskat na sa kong college, member of campus choristers. Pareho kumiluhan, member of campus choristers. Then, pag-take na po, pag-review na po bar, dito sa UP, sa San Beda, pinapil ko dito. Tingnan ko ito sana ang kuwan. Yung isa ba dyan, nagre-review din yan. Sabi niya, oo, kasi pangkata-kata lang. Then, of course, kapag mahantod ka mo na akong pamilya, inihod ka ayaw sa music. No. Now, why am I narrating all this? Ako, I myself is not a formally trained musician. Kanang akong gamay na nagtiguhan sa music. Shares the experience of yun na for the love of music. Apan sa lugar, nakita na ko ang kalugtungan sa musika. Diya sa akong kinabuhi. Diya sa akong relasyon sa iyo. Sa akong pagpangalagad sa simbahan. O sa akong relasyon
sa akong isig katawo, ilan na sa akong kapikas, o sa akong paninalay. Sa atong teksto karon, diya sa Salmo 108, versikulo 1. Si Haring David nagkanayon, Ginoo, mag-awit ako, may tungod sa iyong hukma o hustisya. Mag-awit ako mga pagdayeg kanimo. I will sing of your love and justice to you, O Lord. I will sing praise. Diya usap sa mga nagpulos sa katong pag-ulan na kung ibasa. Si San Pablo nag-awag, hinaot na isilsil kayo ninyo sa inyong alipatakan ang mga pulong ng Kristo. Tudlui o magluwi ang usap sa sumala sa kaalam ng ikan sa Diyos. Pag-awit kamo o mga awit, may tungod sa pagdayeg sa Diyos, sa kinasingkasing na pagpasalamat kayo. English for those who can understand. Colossians 3:16 reminds believers, let the word of Christ dwell in you richly in all wisdom, teaching and admonishing one another in psalms and hymns and spiritual songs, singing with praise in your hearts to the Lord. Ang musika niya is a God-appointed means of instruction in doctrines and Christian values. Yes, sa Banal Sulatan from Genesis to Revelation, there is a constant reference to music. Music is the accompanying counterpart to the Word of God. Therefore, in our churches, we must regard scriptural music highly. Music is God's gift. Ang Biblia makes it clear reference to music as a blessed means of praise given by the Almighty to His creation. Dagan kayo mga bersikulo na prove niya na. Diya sa Banal Sulatan, ibalik sa Diyos pagtawag sa iyang kabuhatan, sa pag-awit sa iyang himaya. Diya sa Isaiah 44:23, ang Diyos na ipon panag-awit o kamong mga langit. Sa mga langit na, kay sa Jehovah naghimo niini. Panagsingit kamong mga ubos na mga dati sa yuta. Humunat sa pag-awit kamong mga bukid. O lasang mo ang tagsatag sa kakaboy nga anaan niini. Kay sa Jehovah naglukat ka o himaya sa iyang pagbalingod niya sa Isaiah. This and many more. So nasabta na to, ang dako kayo kalimutan sa musika niya sa atong kinabuhi, sa atong pagsimba o paglahi sa Diyos. So, Pastor, isa din ko kanta ron. Doon na yung yahay kalimutan sa musika na ako, ang ubo nga pakinamit. Aron sa atong pagsaulog sa all wedding anniversary sa sa miaging nga Domingo, maayo naman tayo pagka-explain ni Pastor Noah dili lang yung kumanya sa babae ng lalaki, but love in its fullest meaning. So, karong puntada, kaya nagsaunong lang ta sa all wedding anniversary. Tugutin ko nga, mulilit lamang diya sa gugma sa relasyon sa banaw asawa sa babae ng lalaki. Okay. May naman kayo yung pagka-explain, Pastor, gugma in its full sense. So, here we go. Music and love. Two seemingly disparate concepts, yet intertwined in the human experience like the threads of a tightly woven tapestry. Di pa nagsamak ang hukma o musika sa nakagitawang mayong kanapanagto na may pagkalala, nilala. Ikan pa sa karaan na pagkanta na po o lalabay ang mga matulog na lumana. Ikan pa ang panahon na matmunta nga gikantahan sa kaninahan. Hangtod sa harana, kinsa may nagka-experience dili o harana. Sa unang panahon no, daghan kayong mga harana, daghan kayong makasubot tungod sa harana. Daghan magka-relate no, na dito yung katawa natin, nga naharana, tingali na sila. Karoon bilit man kayo ng usulo, pero naanay na ito maagi ang pamatanong with all this technology. Nasayo na po kita na ang koneksyon po di ay sa musika o ugma is deeply rooted in our biology. Ang ato di ay brain, mo-release ang gitawag ko dopamine, usa ka neurotransmitter na associated with
pleasure and reward. Mao nga kung pamati ka ng tao-awi, music, we enjoy something atong patigon. This pleasurable response is amplified here when we share that musical experience with someone we love. Unang yan na magawas sa mga tinson, di ba? Hindi. Matingala ka ta, mo di ay. Kung saan hindi tumura, tumuti ko sa pagulangway sa gugma, specifically the relationship between man and woman or husband and wife in relation with music. Adunay daghang panagsama ang relasyon sa managtiayo o ang musika. Unang-una, harmony. Harmony na. Harmony means agreement, order, or a pleasing combination of parts. In music, harmony is the combination of notes played together as chords. Music is a combination of different notes that blend together to produce harmony. Naglahi biya ang nota, di ba? Do, re, mi, fa, sol, la, ti, do. And yet, isang sa kanaglahi nila, hindi yung paminawon. Nga naman, tungod kay aduna may nag-ariglo, adunay nagbahig, in such a way na makaproduce o paamindong na awit o musika. Can you imagine a song na doon na lang may usang kanota from beginning to end? Hindi na boring, ba? Kung ano po sa musical instrument, sama sa gitara, dili ba lain-laing manbod tono nota ang berdas, kung situan, ba? Pamilyo yapon paminawon. Kung ayaw pagkabagay. Kaya kung hindi ko ayaw pagkabagay, manayabag kita. Ha? Or kung ang mga berdas dili na ganit tayo, upan matayan na, isa kung sao na ito, luba o liso, dili na yun madala, pa-introduce pagkabunto ang berdas. Just like in a relationship, diba? Sa daghang maapi, managlahi ang manang asawa, ibalutaan mo. But because of love, there is harmony. And most of all, we submit to the fine tuning of the master of music, the ultimate source of love, our God, the God of love. Kaya, kung magsalig ka ta sa atong tawhanon na gugma, o katapos, may sama rin ta sa kwentas na mga yabang o mga buto na natayan na. Apan ubang sa palabang sa Diyos sa gugma na nagtudlo ka nato kung unsa yun ang tinuod nga gugma sama sa gulagway diha sa 1 Corinthians chapter 15, love is patient, love is kind, not envy, does not boast, not proud, does not dishonor others, not self-seeking, not easily angered. It keeps no records of wrongs. It does not delight in evil, but rejoices with truth. It protects, always trusts, always hopes, always perseveres. Kung makapot pinintanan, dili imposible ang harmony niya sa relationship, taniwala sa atong panaglahi. In fact, there is beauty in diversity, where there is richness and value that comes from embracing and celebrating the differences among couples. The richness and positive aspects that can arise when couples come from different backgrounds, cultures, or perspectives, backgrounds, allowing them to learn, grow, and experience to broader worldview together, celebrating the unique qualities each partner brings to the union, while fostering deeper understanding and connection.
Hindi kaya no, naglahi ng kita. Hindi tao sa ako na, hindi kaya ng panalahi. Yan ang really sila, independent siya. Ako, may kamagunan, medyo dependent. Kaya mag-ako din. No? At the end of the day, we allow God to fine-tune us. Magpaliso po daw sa ang pagkikita na kanuha. Dynamics. Yan ang dynamics. Diba sa kanta, ang sa'yo, hinayta, o mga choir members rin, inunay sa kanta. So, usahay ang tempo, hinay mo, paspas na po. Usahay, mumulong. Kaya na-rest. Wala na dyan ang choir member. Mumulong po tagkanta. Dynamics na siya. And by definition, in music, dynamics means how quietly or loudly a piece of music should be played. Dynamics are an important way of conveying the mood of a piece, and your use of dynamics is a marked element of your performance. Ang mga composers, gamit nila ang dynamics to change the mood and to show expression. Huwag mauni na kadugang sa katahong sa awit. Di ako sa atong relasyon. Doon na po yung dynamics. Diba? Doon ay panahon na kinahanglan ng hinay-hinay ka. Usahay kinahanglan ng puso. Usahay kinahanglan ng pangway. Just like the rest in music, pero pantay lang taaling rest na, pantay dito mo aning antata. Pag-ingon sa kwarto na rest, sumihilong ka. Wala na nagpasabot na nothing is going on sa music. Nagyapon. Kaya diyan sa atong pag-rest, nag-count na po tayo. Kung mayroon na rin na ang rest is 4 beats, dapat rest. Sa atong muna-muna kayo tayo. 1, 2, 3, 4. And then, kanta na tayo. Kaya kung maulay kita, kaya magpalani kita o rest, maulay kita, nauna na, magkataluman kita, nauna na, naunsa mo kita po sa kanta. Wala tayo ng lungan. Nagkontrakumpas ta. Sama po na sa relasyon, usahay ba? Kaya atong rest sa atong mga sa relasyon, masubraan na. Nalimot na tayo, na po rin itang lumigo. Anak na. Kung nandili na ito ikatingala, na usahay, daw sa upbeat, kasi ang tempo sa atong panagpuyo. Usahay mo yan. Kaya hindi mo ay makalugang o katahong na sa relasyon. Mauman gani, diya sa atong ipanuntaan, ato man yan yung gusto niya, sa pagpanatol niya. Sorry. Ningon ka, for better, for worse, for richer, for poorer, in sickness and in health. Bawa na ako din mga pastor na ayaw ko pa niya, pastor na niya po makamaan. Sayon lang po sa akin na diyan ko. Hindi lang ko elaborate na kita kaya hindi na ako mag-iwasan. Just like dynamics that adds beauty of expression in a song, the ups and downs and curves adds more meaning and beauty to it. We just have to put our trust in God, the greatest composer. Siya ang ganyan magawa ni Tanan. Siya ang composer. So, hindi siya sa pambinay. So, lastly, let's talk about lyrics finally. Lyrics of the message of the song. Kaya ito sa excited. Ang lyrics or a message in a song refers to the words sung in a song, which convey a particular theme, feeling, or story, essentially the core idea of meaning behind the music. It's the message the artist is trying to communicate through their lyrics. Ang lyrics, kaya mga words, only ang convey of mensahe sa kaawit. So ato ko nung sulayan ng video ni Lupang mga love songs sa mga panagitan. Sa may naman dumanda, ang love song na yun. Katong hero,
mag-sorry ka, paminawa na ko niya yung lyrics o hindi siya. Where do I begin to tell the story of how great a love can be? The sweet love story that is older than the sea. The simple truth about the love she brings to me. Where do I start? Pwede mo na sorry. Kanta. Nabagi ko yun. Kanta. O, diyan ka. Kani. Kabalo dyan ba ni? Ngayon at kailanman, sumpa kong ibigin ka. Ngayon at kailanman. No, hindi ka kita mabilang mga pagkagmaindaw. Pero ay tayo na mga kanta nga sad songs sa mga panalitan. Bluer than blue. Tears in heaven. Napajoy. It takes too long to learn to live alone. Ako, office-mate ali nga na wala yung iba na kanong gali sa ito ilan. No? Na. Ang katagaan na din ko sa akong edad tungkol sa mga choices na ko. So, wala yun, no? Sorry mga millennials na. Doon na ko'y awit nga na gusto. Kabali mo pagmahay. Hindi. Kabalo. Doon na ko'y money. Ari na sa Bisaya. Isa may kabalo kong kanta na lahi na ang pagbason ko. Ni Evelyn Bacara. Na yung mga kanta na. Ayun, nakukunin yung pagkantahaan eh. Magdoon ko sa iyang amin makunin siya nga. Nahigog mo ako. Kanimo nagmahal. Lawas ko kalag. Itubyan ang tanan. Apanan ko na kay naluit ka man. Ang manig mo ni Balin sa uwan. Yang oras may ba? Nagtapat ka ng iyong pag-ibig. Webes ay inibig din kita. Biyernes ay puno ng pagmamahalan. Mga puso natin ay sayang ng maawitan. Sabado tayo'y biglang nagkatampuhan. At pagsapit ng linggo, iliw ako'y iyong iniwan. Tagoy kanta na mahait tayo. Sabay kanta, pinakamahait na kanta. Napatagan mo. Sige yan eh. Lagyan. Knife, burek. Knife, cuts like a knife. How will I ever heal? I'm so deeply wounded. Knife, cuts like a knife. You cut away the heart of my life. Kabayo rin din. Yan. Ganun yun. Habi kanta ka mo. Wala na yung chance. Kaya suko na yun kayo. Nga, ipalayas na yun na yung partner. Kasi kataganan eh. Na yung katagan? Yung tuloy ay, go lang go! Open the door! This time around now, I'm sure to welcome anymore. I will survive. No? Yan. O na. Lyrics sa kanta. Kung kayo. Rodia. See the power of words in a song. Lyrics in a song can have a powerful impact on listeners by evoking emotions, telling stories, and creating connections. The same is true with relationship. Bantay tayo ang relasyon as husband and wife. In marriage, the couple made a vow to portray a message of commitment, love, and partnership. It signifies a lifelong journey shared by two individuals who have decided to build a future together. Ang akong pangutahan niyo,
Kung naisama pa sa awit ang atong relasyon, kung sa mga ang mensahe na itong ipadaya, gugma na, kasi sila, o pagmahal. Dili biya ta atong kanta ni Juana, pagmahal na, ulahin na, pagpaso. No? Sa may intention. Kamu nga mag-iayo, huwag ka itong nagplano na musulog niya, panag-iayo. Kaya pang mamapita o nindot namin, di ba mo appreciate ta, malipay ta, ma-inspire, mudalik ta, eventually sa composer. Muna muna yung mga pagkiitan kaayo ng mga composer sa mga Beethoven, Bach, George Canseco, appreciate kayo ng buwan mo. Kanta, may nagkakabindot yung ikuan mo, composer. Sa samang baagi, sa atong relasyon, diha sa kalimyo. Maghahanap ng inyong kalipay, kadasi kung maayong paligidnan sa uban. O arang na rason na makadayig sila sa Diyos na mao'y tinugdan sa kalipay. Kanabang dinaagi sa atong relasyon, kita sa uban. Kalambing na manutiayo, nadyo na ugma, naagi ang Ginoo na naliwalag sa ilang ugma sa ilang relasyon. Mao ba ka namin sa kanya? Ipakita diya sa akin. Relasyon is the asawa. The relationship between music and love is not always harmonious. That's a fact. Music can also be a source of conflict, a trigger for painful memories, or a reminder of lost opportunities. Sa matulong kanta niya. A song that once held a special significance for a couple might later become a symbol of their breakup. A painful reminder of what was lost. The power of music to evoke such intense emotion is a double-edged sword, capable of both healing and hurting. No? In conclusion, the relationship between music and love is a complex and multifaceted one, deeply ingrained in our biology, and culture. Music serves as a vehicle for expressing love's many facets, from the tender to the tempestuous, from the joyful to the melancholic. It strengthens bonds, creates memories, and influences our interactions. While it can be a source of both joy and sorrow, its enduring power to touch our hearts and souls remains undeniable. The unbreakable thread that binds music and love continues to weave its way through the human experience, shaping our lives and enriching our understanding of ourselves and each other. So, kalungkutan sa maglabas na sa atong mga kanaan. Ano, tingali ni susiho na ito ang mga kwerdas, kasi nga ay pagkatayan, mga piniyaban. Atong tukutan ng Ginoo na isok sa as flexible, calling to achieve that harmony in our relationship. Usa, ang halip sa maglabas ta sa panumpa, imon ni atong mag-post, ani atong magplano pa lang. Mao nga sama sa awit atong batulan. Sa to, una, harmony. Naniwala sa atong panagdahi. Dynamics na mao'y nakadugang sa kanahon. Ka-exciting sa atong relasyon. O ikatulo, ang nindot na mensahe, lyrics sa ugma sa atong relasyon na makalipay, makadasi, maka-inspire sa mamatinig. Aron, ang maminaw, mamati, makadayig sa labaw na makakagamo, our greatest composer, ang ating Diyos. So, lastly, hindi mo na ko ganyan kung siya ito ang
rin na